Mula sa bulwagan ng katotohanan, sandigan ng mamamayan, Balitang Quirino Imo, balitang sapat at totoo. Naganap, nakalap, siniyasat, mga balita sa Nia Quirino. Maghahatid ng mga balitang siniyasat ng todo. Narito ang mga balitang Quirino Imo, balitang totoo. Sa pag-arangkada ng unang kwarter ng taong 2025, ang Planning, Design and Survey Unit ay nakapagsagawa ng iba't ibang aktibidad para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyong pang-irigasyon sa ating mga magsasaka. Pinangungunahan ni PDSU Head Engineer Abril R. Gutierrez Jr. ang pagsasagawa ng reconnaissance activities para sa Pongo SIP na inaasahang makapagbibigay ng 230 ektaryang mapapatubigan at 148 farmers na mabebenepisyohan. Ang pagkalap ng datos para sa iba't ibang disiplina ng feasibility study. Ang mga datos na ito ay siya namang magsisilbing mahalagang puntos para sa pagpaplano at pagpapatibay ng detailed engineering. Samantala, may padala na ang 3 pangkat ng survey team para sa pangangalap ng datos sa mga nakapilang proyekto para sa mga communal irrigation system para sa taong 2026. Higit pa dito ay tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan ng PDSU at DNR para sa pagsunod sa mga lituntuning pangkalikasan sa pamamagitan ng pagkuha ng ECC para sa Big Pivot Small Reservoir Irrigation Project at SAP application naman para sa Luzon Integrated National Irrigation Project at Caloocan CIS na siyang halagang dokumento para sa maayos at plantsadong pagpapatupad ng mga proyekto sa hinaharap. Mula sa Planning, Design and Survey Unit, ito si Emerson Songpan nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, balitang totoo. Patuloy ang implementasyon ng mga proyektong pang-irigasyon sa lalawigan ng Quirino sa pangunguna ni Engineer Calipa Estumer, ang Division Manager ng Quirino Irrigation Management Office, katuwang ang Construction Management Unit na pinamumunuan ni Engineer Adelmar P. Flores. Narito ang estado ng implementasyon para sa mga regular na proyekto ngayong ikalawang kwarter ng 2025. Sa Repair NIS, nakamit ang 86.31% physical accomplishment na mas mataas sa target na 49.80%. Sa Repair CIS, umabot naman sa 68.82% kumpara sa target na 35.67%. Sa Resto CIS, ang naitalang accomplishment ay nasa 35.68% na higit pa rin sa target na 16.55%. Para naman sa Ectip Solar, kasalukuyang nang isinasagawa ang mga field activities. Sa kabuuan, ang average accomplishment ay 43.63% na may positibong slippage na 15.98%. Samantala, naitala ang 12.06% physical accomplishment para sa Line Project Fund Source laban sa target na 11.39%. May bahagyang positive slippage na 0.67%. Ang mga resultang ito ay bunga ng masinsinang field supervision, aktibong koordinasyon sa IAs at tuloy-tuloy na validation ng mga engineering personnel. Sa kabila ng ilang operasyonal na hamon, nananatili ang pangako ng Nia Quirino na pabilisin ang mga proyekto habang pinananatili ang kalidad at integridad ng bawat hakbang. Ang mga proyektong ito ay higit pa sa pisikal na infrastruktura, kundi simbolo ng paninindigan ng Nia para sa sapat na patubig at mas matatag na sektor ng agrikultura para sa mga Pilipinong magsasaka. Iyan ang kabuang ulat sa project implementation para sa ikalawang kwarter ng 2025. Nag-uulat Maria Teresa B. de Guzman para sa Balitang Quirino Imo, balitang totoo. Patuloy ang pagsusumikap ng Adalam River Irrigation System na maisakatuparan ang layunin nitong mapabuti ang serbisyo sa patubig para sa mga sakahang sakop nito. Sa pangunguna ng Operations and Maintenance Unit, matagumpay na naisagawa ang mga pangunahing aktibidad sa unang semestre ng taon. Kabilang dito ang regular na canal clearing, desilting operations at preventive maintenance ng mga irrigation structures. Isinagawa ang malawakang mechanized canal clearing sa mga lateral canals ng downstream service area at lower main canal, habang manual desilting naman sa upstream service area kaagapay ang tulong ng mga benepisyaryo ng programa ng tupad. Nagsagawa rin ng discharge calibration ang mga O&M personnel katuwang ang hydrologist ng Quirino Imo bago matapos ang dry cropping season 2025. Inaasahang matatapos ang aktibidad nito sa lahat ng Adris canals bago matapos ang kasalukuyang wet cropping season. Abala na rin ang mga magsasaka sa kani-kanilang mga sakahan. Matatandaang nagsimula ang water delivery ng Adris noong June 2, 2025 na sumasaklaw
Mindanao sa kabuong 5,722 hektarya ng service area. Inaasahan ng NIA at ng mga magsasaka na magiging sapat ang patubig ngayong tag-ulan tungo sa mas masaganang ani. Layon ng mga gawaing ito na matiyak ang tuloy-tuloy at epektibong daloy ng tubig patungo sa mga taniman. Samantala, ang equipment management ng NIA Quirino Imo ay nakatanggap ng karagdagang mga sasakyan bilang suporta sa pagpapatupad ng mga proyekto. Kabilang dito ang isang mini dump truck at 5 service motorcycles. Isinagawa ang pagbabasbas sa mga bagong sasakyan noong June 17, 2025 na magsisilbing karagdagang suporta sa operasyon at serbisyo para sa kapakanan ng mga empleyado at sa patuloy na pag-unlad ng irigasyon sa lalawigan. Mula sa Operations and Maintenance at Equipment Management Unit, ako si Armando Sait Jr. nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Kaliwat ka na ng mga aktibidad ng Institutional Development Unit bilang tugon sa mandato nitong palakasin ang kakayahan ng mga Irrigators Association at Sustainable Livelihood Program Association. Sa aspeto ng convergence activities, matagumpay na naisagawa ang SEC registration ng 41 IAs at 6 na SLPAs. Nailatag na rin noong Abril 24, 2025 ang oryentasyon hinggil sa tupad program ng DOLE para sa mga kwalipikadong IA sa ilalim ng Dalam River Irrigation System. Bilang tugon naman sa pangailangang teknikal at pang-organisasyon, sunod-sunod ang isinagawang mga pagsasanay para sa mga SLPA. Kabilang dito ang Micro-Enterprise Development Training 3 para sa Damalo Alicia SLPA at Kabugao SLPA. At ang Value Chain Negotiational Skills Training naman para sa Maingat Farmers SLPA. Layon ng mga pagsasanay na ito na mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga miyembro upang mas maging epektibo sa pamamahala at pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Sa larangan ng right-of-way acquisition, idinaos ang oryentasyon noong Hunyo 28, 2025 para sa mga project-affected persons ng Luzon Integrated National Irrigation Project. Upang mas mapadali at mas maging maayos ang proseso ng negosyasyon at konsultasyon, sunod-sunod ding isinagawa ang isang one-stop shop negotiation caravan noong Hulyo 1 to 3, 2025. Pinasinayaan din noong Huli 18, 2025 ang Free Range Chicken Project sa ilalim ng Production Community-Based Program para sa mga membro ng Maria Clara Irrigators Association Incorporated. Samantala, 17 unit ng precision seeders galing sa PhilMec ang nakatakdang may pamamahagi sa 11 na IA sa lalawigan. Ito ang kabuuang ulat ng IDU para sa interbensyong naisakatuparan mula Marso hanggang Hulyo 2025. Muli, ako si PR Catherine A. Valdez Navor para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Sa pamumuno ni Administrative and Finance Section Chief Edita P. Cobita, matagumpay na naisagawa ng Quirino Imo ang 13 pagsasanay at seminar sa unang semester ng taon, bilang bahagi ng tuloy-tuloy na pagpapaunlad sa kaalaman at kakayahan ng mga kawani nito. Katuwang ang iba't ibang institusyon tulad ng PICPA, Civil Service Commission at DNR-EMB, tinutukan sa mga pagsasanay ang mga mahalagang paksa gaya ng gender and development, records management, supervisory skills at environmental safety. Tampok sa mga aktibidad ang Women's Month God Seminar na nilahukan ng 131 na empleyado, fire at earthquake drill training na may 137 kalahok, new entrance orientation para sa 35 bagong empleyado at right-of-way acquisition seminar and its legal requirements na dinalohan ng 30 kawani mula sa iba't ibang unit. Pinapakita ng mga programang ito ang dedikasyon ng Quirino Imo sa pagbibigay ng mas mataas na antas ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas matatag, mahusay at handang workforce. Mula sa Administrative Unit, Maricar D. Valdez nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Malapiestang saya sa NIA Quimo. Ipinagdiriwang ng National Irrigation Administration sa probinsya ng Quirino ang 62nd anibersaryo ng pagkakatatag ng ahensya noong Hunyo 17, 2025. Sinimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng isang misa ng pasasalamat, kasunod ang pagbasbas ng mga bagong sasakyang opisina na kinabibilangan ng mga motorsiklo, isang dump truck at kabilang na din ang mga driver ng mga sasakyang ito. Nagkaroon ng isang maikling panimulang programa na sinundan ng masiglang Zoom session bilang paghahanda sa isang buong araw ng kasiyahan at palaro. Tampok sa selebrasyon ang iba't ibang paligsahang pampalakasan tulad ng volleyball, badminton,
darts at chess tournament. Sa hapon, lalong uminit ang damdaming makabansa at pagkakaisa sa paligsahang tug of war, isang hamon ng lakas, diskarte at pagtutulungan. Sinundan ito ng masayang bingo bonanza na tinukan ng lahat ng kawani ng NIA Quirino Imo. Bilang pagtatapos ng selebrasyon, itinanghal na overall champion ang Team 1 na kinabibilangan ng PDSU, O&M at Equipment Unit. Bawat empleyado ay umuwi ng may masayang alaala ng isang makabuluhan at puno ng kasiyahan. Sa kabila ng pagod at tawanan, naging patunay na ang matatag na samahan at pagkakaisa sa loob ng pamilyang NIA ang mas nangibabaw sa puso ng bawat kalahok. Iyan ang Vivo Balita, Genevieve Ulila, nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Quirino Imo. Ang serbisyo nila ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at ginhawa sa ating mga magsasaka. Ako po si Christian Sabo. At ako naman si Rachel Ann M. Rueda at ito ang Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo.